ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. HIV. Isa ito sa mga pinaka-kinakatakutang sakit sa panahon ngayon. At nakababahala ang pagkalat ng sakit na ito lalo na sa mga kabataang Pilipino. Kaya naman naging misyon na ng kabarangay natin na si Grace ang magpakalat ng impormasyon sa sakit na ito. Sa huling parte ng kanyang istorya, malalaman na kaya natin kung saan niya nakuha ang kanyang sakit. Yan ang dapat nating abangan dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa lahat. Ako po si Grace, 33 years old at isang HIV advocate. Taong 2021 noong tinamaan ako ng sakit na HIV na siyang bumago sa buhay ko. Dahil sa sakit na ito ay napilitan akong balikan ng 4 na lalaki na naging parte na ng aking buhay na maaaring dahilan kung bakit ako nakakuha ng sakit na ito. Isang malaking misteryo kasi noon kung paano ako nahawahan, gayong loyal naman ako sa mga nagiging karelasyon ko. Never akong nagkaroon ng ibang lalaki at sa buong buhay ko ay 4 lang ang naging kapareha ko. Nauna ko nang nakausap ang pinakahuli kong ex na si Toto at sa kabutihang palad ay negatibo naman siya sa HIV. Sumunod ang pangalawa kong ex na si Roan na bagamat negative din ang resulta ng kanyang HIV test, ay kamamatay lang niya nitong taong ito matapos siyang atakihin sa puso. Sa kasamaang palad ay nag-positive naman ang pangatlo kong ex na si Patrick. Siyang hinihinala ko na nakahawa sa akin pero maaari ding siya ang nahawaan ko kung sakali man na ako ang mas naunang nagkaroon ng impeksyon. Para malaman ang kasagutan kung sino ba talaga ang punot dulo ng lahat ay huli kong kinausap ang first ex ko. Ang lalaking pinakaiiwasan ko dahil siya ang lalaking nagbigay ng pinakamalalang sugat sa puso ko. Si Brent na itinuturing ko bilang aking first love, Papa Dudut. Emily, binalik ko na sa drawer mo yung hair dryer ha. Baka mamaya sisihin mo na naman ako kapag hindi mo nahanap yung gamit mo. Okay na yun. Halika na, kumain ka na rito. Ano, okay na ba tong suot ko? Hindi ba ako mukhang manang? Okay naman. May konting touch of pagkamanang pa rin pero pasok pa rin naman sa fashion trend. Okay na to, tinatamad na ako magbihis. Halos 1 oras din ako nagmi-mix and match ng mga damit eh. 31 ka naman kaya understandable na medyo manang talaga ang pormahan mo. Umupo ka na rito para makakain ka na. Anong oras ba kayo magkikita ni Brent? Mga 9:00. 9:00 pa naman pala kung magmadali ka. Akala mo late na. 7:00 pa lang kaya. Mas maganda na yung maaga para kapag traffic, sakto pa rin yung dating ko. At bakit naman sobra-sobra ang paghahanda mo sa pagkikita nyo ni Brent? Bakit? Bawal na bang mag-ayos ngayon? Nung nakipagkita ka sa ibang ex mo, hindi ka naman nagpaganda ng ganyan ah. Tingnan mo nga, nag-abala ka pang mag-makeup. Halata ba? Masyado bang makapal? Hindi, pero para kang pupunta sa job interview. Ano ba yan? Abot mo nga yung wipes dyan sa harap mo, alisin ko na lang tong makeup ko. Wag na, bagay naman eh. Pero bakit nga? Plano mo bang magpa-impress kay Brent? Hindi ah! Matagal na panahon na simula nung huli kaming nagkita. Kaya naman kahit paano gusto ko lang na presentable akong tingnan kapag nagkaharap na kami. Sus, kunwari pa. Aminin mo na, umaasa ka ng comeback no? Balita ko single pa rin siya hanggang ngayon eh. Paano mo naman nalaman? Friends kaya kami sa Facebook. Ni isang babae, wala pa siyang naipopost sa Facebook kahit story man lang. So malamang, single din siya ngayon tulad mo. O ano naman ngayon kung single? May kipagkita ako sa kanya hindi para makipagharutan.
kundi para masabihan siya tungkol sa sakit ko. At para na rin makapagpa-check up siya. Yun lang ba talaga? Bakit parang iba napapansin ko? Sobrang prepared mo ngayon eh. Aminin mo na. Hanggang ngayon ba may feelings ka pa rin kay Brent? Wala na. Matagal na kaming tapos. Wala nang feelings involved. Naghanda lang ako kasi tulad nga ng sinabi ko, gusto ko maayos ang itsura ko kapag nagkita kami. Okay, sabi mo eh. Pero ano sa tingin mo? May sakit kaya siya? Ang tagal na nung nagkahiwalay kayo eh. Kaya parang napaka-imposible namang mangyari yun. Pwedeng mangyari yun. May times na years bago mag-manifest ang HIV sa isang tao. Sabi sa akin ng doktor ko, umaabot ng hanggang 10 years bago ka makaramdam ng sintomas. Kaya dapat regular ang pagpapatest ng isang tao, lalo na kung sexually active ka. Kailangan pa bang magpatest kahit sa isang tao lang nakikipag-ano? Mas mabuti na yung safe, di ba? Kung sa bagay, baka pagpatest nga rin. Tama yan. Para hindi ka matulad sa akin na parang ewan sa paghahanap ng kasagutan kung paano ko ba nakuha tong sakit na to. May no-order namang test kits online, di ba? Maraming free na test kits na pinamimigay ang gobyerno natin. Maghahanap lang kayo ng health center, libre yon, walang bayad. So, mabalik tayo kay Brent. Handa ka na ba na makipagkita ulit sa kanya? Sa totoo lang, medyo kinakabahan ako. Bakit naman? Hindi ko alam kung anong approach ang gagawin ko sa kanya eh. Magkikita ba kami na parang friends lang, na parang wala kaming pinagsamahan noon o itatrato ko ba siya bilang ex na minsan ding naging parte ng buhay ko? Masyado mo namang pinoproblema yung pagkikita nyo. Hayaan mo na lang yung katawan mong mag-decide sa reaction na gustong gawin yan. Kinakalkula mo kasi yung mga mangyayari eh. Akala ko ba pure business lang ang pagkikita nyo? Bakit parang sobrang affected ka sa pwedeng kalabasan ng meetup nyo? Actually, hindi ko nga alam kung bakit ako nagkakaganito eh. May feelings ka pa kasi sa kanya, aminin mo na. Ha? Ano yun? Wala. Sabi ko, good luck sa pagkikita nyo. Kumain na nga tayo. Papadudot college sweethearts po kami ni Brent. 17 years old lamang kami noon nung una kaming nagkakilala. Mula siya sa isang broken family, teacher ang nanay niya, samantalang OFW naman ang tatay niya, na hindi na sila binalikan matapos itong makahanap ng ibang babae sa abroad. Bilang panganay, si Brent na ang naging katulong ng kanyang ina sa pagpo-provide ng araw-araw nilang gastusin sa kanilang pamilya. Mula kami sa magkaibang kurso ni Brent. School festival noon nung nagkaroon ng beauty pageant sa school namin. Ako ang naging pambato ng course namin samantalang si Brent naman ang isinalang sa kanila. Rehearsals noon at nasa kalagitnaan ako ng pagrampa. Noong aksidente akong nahulog mula sa stage. Sakto namang nakapila sa baba ng stage yung boy participants at si Brent ang nakasalo sa akin. Parang eksena nga sa romantic comedy movie ang nangyari noong time na yon. Doon na nga nagsimula ang pagiging close naming dalawa. After nung pageant ay nagkaroon kami ng contact sa isa't isa hanggang sa sinubukan niya akong ligawan, Papadudot. Dahil sa angkin nitong kagwapuhan ay napaoo niya ako at nagkaroon kami ng relasyon. The rest of our college years ay naging matatag naman ang relasyon namin kahit na wala itong halong sexual intercourse. Natatakot pa kasi ako noon na baka mabuntis ako habang nag-aaral at ayokong mangyari yon. Kaya naman noong nakapagtapos kami at magkaroon na ng kanya-kanyang trabaho, saka ko lang ibinigay kay Brent ang sarili ko sa mismong 3rd anniversary namin bilang magkasintahan. Ano, ready na ba? Pwede ko na bang tanggalin tong takip sa mata ko? Sandali lang, sisindihan ko lang to. Tinakpan mo pa yung mata ko eh, amoy na amoy ko naman yung mga hinahanda mo. Di kunwari na surprise ka na lang. Okay, sige. Pwede mo nang tanggalin yung piring sa mata mo. Tanggalin ko na. Surprise! Ang dami mo namang hinanda. Dalawa lang naman tayong kakain. Siyempre, 3rd anniversary na natin ngayon kaya dapat paghandaan talaga. Pasensya ka na, di man lang tayo nakalabas.
Espesyal pa naman tong araw na to para sa atin. Okay lang yon, naiintindihan ko naman. Alam ko na pagod ka sa trabaho kaya ako na lang ang nag-prepare ng lahat. At kaya ako tinakpan yung mga mata mo, hindi dahil dito sa mga pagkain, kundi dahil dito. Ano yan? Teka, yan ba yung… Oo, ito na nga yung sapatos na gusto mo. Uy, mahal to ha. Baka naman naubos savings mo dahil dito. Nag-ipon talaga ako para sa sapatos na yan. Huwag ka mag-alala, hindi ko naman ginalaw yung savings ko. Salamat. Happy anniversary, mahal. Happy anniversary din. I love you. I love you too. Akala mo wala akong surprise sa'yo, no? Meron din ako. Talaga ba? Sandali, kukunin ko lang sa bag ko. Pero habang hinahanap ko, pikit ka muna. Oh, eto na. Pipikit na. Eto na. Talikod ka. May ilalagay ako sa leg mo. Okay, sige. Ano ba yan? Kwintas ba yan? Sandali lang. Teka, kakabit ko lang. Ayan. Buksan mo na mga mata mo. Wow, ang cute! Lakit yan. Nakalagay dyan yung first picture natin na magkasama. Teka. Oh, buksan ko ha. Oh, ayan. Oh, ang totoy mo pa dito sa picture, oh. Ang cute naman, nakakagigil. Salamat dito, mahal ha. Maliit na bagay lang yan kumpara sa sapatos na binigay mo. Ano ka ba? Hindi naman tayo nagpapagarbuhan ng bigay na regalo dito. Oh, hipan na natin tong kandila para makakain na tayo. Dito ka, dali. Tabi tayo. Oh, sige, usig ka. Ready ka na? 1, 2, 3. Humiling ka ba bago mo hinipan? Oo naman. Anong hiniling mo? Ang hiniling ko, sana, ikaw na makasama ko hanggang tumanda tayo. Alam mo, gabi-gabi kong hinihiling yun kay Lord. Oh, ako naman, hulaan mo kung hiniling ko. Na magtagal tayo? Hindi. Ang hiling ko lang, mag-grow pa tong relationship natin. Na sabay nating maabot yung mga pangarap natin. Na kahit magkaroon man tayo ng ilang hindi pagkakaintindihan, sa huli maayos din natin yung mga gusot sa relasyon natin. Huwag kang mag-alala. Sabay nating aabutin ang mga pangarap natin. At ano man ang mangyari, walang iwanan. Promise yan ah. Promise! Grace? Ano yun? Hindi na talaga ako makatiis eh. Pwede ba kitang halikan? Oo naman. Total anniversary na naman natin. Pwedeng pwede. Yun! Di ka nga rito. Mwah. Doon tayo sa kwarto. Gusto mo ba? Sure ka? Paano yung mga magulang mo? Wala sila ngayon. Lumabas sila ni na Emily. Sige, tara. Halika. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ang araw na yon sa buhay ko. Dahil ang araw na yon ay kung kailan ako namulat sa kakaibang init na dala ng dalawang taong nag-iibigan. Sa pamamagitan noon ay mas lalo pang lumalim ang pagmamahalan namin ni Brent. Mas nakabuo kami ng connection sa isa't isa. Mas nagkaroon ng kulay at sigla ang pagsasama naming dalawa. Nang mga panahong yon, pakiramdam ko ay ako ang nakakuha ng jackpot pagdating sa laro ng pag-ibig. First time ko lang umibig noon pero ang lalaking ibinigay sa akin ay napakabait, napaka-loyal, marespeto, halos lahat na yata ng magagandang katangian ng isang tao ay nasa kanya. Family-oriented siya, career-driven at never siyang nagkulang pagdating sa pagiging boyfriend. Tumagal pa ng ilang taon ang pag-iibigan namin ni Brent. Nang mga panahong yon ay kilalang-kilala namin ang isa't isa. Bawat sekreto, bawat trauma, pati ang mga bagay na kinakatakutan at kinahihiligan namin ay alam na namin. Lahat ng magaganda at hindi magandang katangian ng bawat isa ay tinanggap namin ng buo. Yon ang naging dahilan kung bakit tumagal ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut.
Yun nga lang, kasabay ng pagmamature na mga isipan namin ay ang unti-unti ring pag-iba ng kanya-kanya naming hangarin sa buhay. Para bang biglang nagkaiba ang direksyon naming dalawa. Lalo na noong may nangyari sa amin na siyang nagpa-realize sa akin kung ano ang kinatatayuan ng aming relasyon. Doon nagsimulang malagay sa alanganin ang relasyong matagal naming binuo at iningatan. Papa Dudut, 22 years old ako noon nung nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Bigla akong hindi dinatna ng dalaw. Nakaramdam na rin ako noon ng pagkahilo tuwing umaga at palagi akong naiihi. Nagkakaroon din ako ng menstrual cramps kahit na wala namang lumalabas na dugo mula sa akin. Bigla akong kinabahan dahil ilan lamang yon sa mga sintomas ng babaeng nagdadalang tao. That time ay sinosolo ko na lamang muna ang mga pagbabago sa katawan ko. Ayokong sabihin kay Brent na makabuntis ako dahil alam kong hindi niya magugustuhan ang balitang yon. Marami pa kasi kaming commitment sa ibang bagay at si Brent noong mga panahong yon. Hindi pa nito naaabot ang mga pangarap niya dahil may kapatid pa siyang pinag-aaral. Hindi pa niya natutupad ang pangako niya sa nanay niya na bibigyan niya ito ng sariling bahay matapos itong magretiro sa pagtuturo. Hindi pa niya nakukuha ang stability na inaasam niya. Kapag kasi bigla kaming nagkaanak ay baka mahirapan na si Brent na tuparin ang pangarap na yon para sa pamilya niya, kaya itinago ko na lamang muna ang hinala ko. Maging ako naman noon ay hindi pa ready na maging isang ina. Pero kung sakali mang buntis ako ay willing naman akong panagutan yon dahil kung ako ang tatanungin ay wala namang kaso sa akin kung maaga man akong bumuo ng pamilya kasama si Brent. Ilang linggo ang pinalipas ko para pakiramdaman ang katawan ko. Noong sa tingin ko ay buntis talaga ako ay bumili na ako ng pregnancy test para kumpirmahin ito. Kasabay noon ay sinabi ko na rin kay Brent ang hinala ko. Grace! Ay, kabayo! Brent! Nagulat naman ako sa'yo! Sorry, hindi nakalak yung pinto nyo kaya pumasok na ako. Nasaan si na tita? Maagang lumabas na malengke sila ni Papa. Si Emily? Natutulog pa. Umupo ka muna, ihahain ko lang tong breakfast na niluto ko. Sige. Kumain ka na ba? Hindi pa. Nung nabasa ko yung message mo, napuntahan kita, lumabas agad ako ng bahay. Wala pa nga akong ligo. Sakto, sabayan mo na lang muna akong kumain. Okay, sige. Pero bakit mo pala ako pinapunta rito? Ano yung sasabihin mo sa akin? May gusto ko ipakita sa'yo. Ano yun? Ito. Oh, ano yan? Pregnancy test. Pregnancy test? Bakit meron ka niyan? Buntis ka ba? Hindi ko pa alam. Pero sa tingin ko oo eh. Malaki ang hinala ko na buntis ako, Brent. Paano mo nasabi? Ano bang nararamdaman mo? Delayed ako eh. Hanggang ngayon hindi pa rin ako dinadatnan. Lagi rin akong pagod, tsaka nahihilo, tsaka iritable. So, anong resulta? Buntis ka nga? Hindi ko pa nga ginagawa yung test. Gusto kong ipaalam muna sa iyo to para aware ka rin sa mga mangyayari. Mag-test ka na para malaman natin kung buntis ka. Okay lang ba sa'yo? Oo naman, bakit hindi? Talaga? Akala ko hindi mo matatanggap yung bata kung sakaling positive nga ako. Hindi, ang ibig kong sabihin, okay lang sa akin na mag-pregnancy test ka para malaman natin kung buntis ka nga. Kung totoong may laman yung tiyan mo ngayon, ibang usapan na yun. Ha? Anong ibig mong sabihin ibang usapan? Kung buntis ka, pwede naman sigurong ipalaglag, di ba? Anong sabi mo? Ipapalaglag mo tong bata? Alam kong masama yung bagay na yun, pero hindi ba mas masama kung magkakaroon tayo ng anak tapos parehong hindi pa tayo handa? Brent, kung sakaling man nabuntis ako, kahit hindi ako handa, gagawin ko lahat para panindigan yung bata. Nakakagulat ka ha? Hindi ko akalain na sa bunganga mo mismo lalabas yung mga pinagsasasabi mo ngayon. Ang gusto ko lang naman sabihin, hindi pa ako ready na maging tatay, Grace.
Marami pa akong kailangang gawin sa buhay. At kapag nagkaanak tayo, malaki yung tsansa na hindi ko na magagawa yung mga bagay na yun. Hindi anak ang magpapatigil sa mga pangarap mo sa buhay. Kung gusto mo talagang tuparin ng isang bagay, magagawa mo yun, may anak ka man o wala. Madali lang sabihin yan pero hindi ganyan ang totoong buhay. Alam mo ba na napakaraming pangarap ng nanay ko nung bata pa lang siya? Pero ni isa sa mga pangarap na yon hindi natupad. Alam mo kung bakit? Kasi ipinanganak niya ako. At araw-araw niyang ipinapaalala sa akin na kung hindi dahil sa akin, mas maganda pa sana ang buhay niya pag nagkataon. O ngayon, sabihin mo nga sa akin, hindi ba magbabago ang buhay ko kapag nagkaanak tayo? My gosh, Brent! Nakakadismaya ka! Nagpapakatotoo lang ako. Kala ko kilala na kita. Sa haba ng pinagsamahan natin, marami pala akong hindi alam tungkol sa'yo. Bakit ba pinag-aawayan natin to? Hindi pa naman sigurado kung buntis ka nga. Kesyo buntis ako o hindi, nakakasuka pa rin yung mga sinabi mo. Gawin mo na lang yung test para matapos na tayo. At paano kung buntis nga ako? Bahala na. Tsaka na lang natin ulit pag-usapan to pag totoong buntis ka. Bahala ka dyan. Wala na akong ganang kumain. Umalis ka na nga. Umuwi ka na sa inyo. Uy, Grace, saan ka pupunta? Sandali! Grace! Dahil sa sobrang frustration ay hindi ko tinuloy ang plano kong paggamit ng pregnancy test noong araw na yon. Aaminin ko nakaramdam ako ng tampo kay Brent noong nalaman kong ayaw pa niyang magkaanak. Para bang sinabi niyang hindi pa niya gustong bumuo ng pamilya na kasama ako. Gayong napakatagal na naming magkarelasyon. Hindi ko rin inaasahan noon na gano'n ang magiging reaksyon niya kung sakali mang buntis ako. Sa pagkakaalam ko ang dalawang taong tunay na nagmamahalan kapag nagbunga, ang pagsasama nila ay pareho silang magiging masaya sa blessing na darating sa kanila. Pero sa pagkakataong yon, mukhang ako lang yata ang masaya sa aming dalawa sa posibilidad ng pagkakaroon namin ng anak. Isa pang dahilan kung bakit hindi ko pa tinuloy ang test ay natatakot din ako na kapag nakumpirma nga ang buntis ako ay baka ipagpilitan lang ni Brent na ipalaglag ko ang bata. Ayokong gawin yon, Papa Dudut, dahil alam kong isang malaking kasalanan ang pagpapalaglag. Hindi ko kayang pumatay ng isang batang walang kamuwang-muwang. Kinakatakot ko rin na baka yun pa ang maging rason kung bakit masira ang relasyon naming dalawa ni Brent. 5 years na kaming magkasintahan noon at ayokong masira ang pinagsamahan namin dahil lang sa hindi inaasahang pangyayari. Sobrang down ako ng time na yon. May punto naman si Brent pero dahil sa nangyari ay nagsimula na akong pagdudahan kung gaano ba ka-committed sa akin ang boyfriend ko. Nilapitan ko ang kapatid kong si Emily para makapaglabas ako ng sama ng loob sa kanya at para na rin makahingi ng advice kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Ate Grace! Ano na? Patapos ka na ba dyan sa CR? Saglit lang. Eto na. Mahigit 1 oras ka na dyan ah. Ano bang ginawa? Uy, umiiyak ka ba? Hindi ako umiiyak. Pumasok ka na. Sandali lang. Anong nangyari? Ba't ka ba umiiyak? Huwag mo na tong isipin. Sabi mo late ka na sa lakad mo, di ba? Okay lang kahit malate ako. Halika nga rito, mag-usap tayo. Bakit ka umiiyak? May kinalaman ba rito si Brent? Oo. Nag-away ba kayo? May konting misunderstanding lang kaming dalawa. Tungkol naman saan? Huwag mo tong sasabihin kahit kanino ha. Okay, sige. Ano bang pinagawayan nyo? Feeling ko kasi buntis ako. Ha? Buntis ka? Oh my gosh! Sure ka ba? Hindi pa. May nakatago akong pregnancy test dyan sa CR. Oy, anong resulta? Hindi ko pa yung ginagamit. Eh bakit naman? Natatakot ako eh. Paano kung buntis nga ako? Natatakot ka ba na pagalitan ka ni na mama at papa pag nalaman nilang buntis ka? Maiintindihan naman siguro nila yun kung sakali. Matagal naman na kayo ni Brent eh.
Hindi sila ang problema ko kung sakali, kundi si Brent mismo. Bakit? Ayaw ka ba niyang panindigan? Hindi pa raw siya handang magkaroon ng anak eh. Masyado pa raw kaming mga bata. Ano ngayon kung bata pa kayo? Oo, tama naman. Pero pareho na kayong may trabaho. Matagal na kayong magkarelasyon. Sa tingin ko okay lang naman kahit maaga kayong bumuo ng pamilya eh. Pero hindi nga okay sa kanya. Kailangan pa siya ng pamilya niya. Marami pa raw siyang kailangan tapusin bago siya bumuo ng sarili niyang pamilya. So ano mangyayari kung totoo ngang buntis ka? Yun nga ang hindi ko alam eh. Kaya nga natatakot akong malaman ng totoo. Paano nga kung buntis ako? Ayoko namang ipalaglag tong bata. Walang magpapalaglag ng bata. Kasalanan sa Diyos yun. Sinabi ba sa'yo ni Brent na ipalaglag yung bata kapag nabuntis ka? Nabanggit niya yun pero siguro dahil takot lang din siya. Totoo ba? Kayang ipalaglag ni Brent yung magiging anak niya para lang sa pangarap niya? Nagulat nga rin ako sa sinabi niyang yun eh. Sobrang nadismaya talaga ako sa kanya. Ate, gamitin mo yung pregnancy test. Kung ano man yung maging resulta, tanggapin mo. Pero paano pag hiniwalayan ako ni Brent kapag nag-positive yung resulta? Eh di ibig lang sabihin nun, hindi siya para sa'yo. Kung handa ka niyang iwan at ipagpalit sa pamilya niya, meaning hindi ka deserve ng lalaking yun. Ayokong mangyari yun, Emily. Ayokong hiwalayan ako ni Brent dahil lang buntis ako. Huwag mong kampihan yung baluktot na pag-iisip ng boyfriend mo. Kung ayaw niya palang magkaroon ng anak, edi sana hindi kayo nagtsuktsakan. Sayang-saya siya nung ginagalaw ka tapos kung sakaling buntis ka nga, bahag pala buntot niya. Gago pala siyang bobo siya eh. Dapat marunong siya manindigan sa mga bagay na pinaggagawa niya. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko eh. Gawin mo kung anong nararapat. Piliin mo kung saan mas mapapanatag ang isip mo. Ano man ang maging resulta ng pregnancy test, doon mo lang malalaman kung gaano ka kamahal ng boyfriend mo. Kung iiwan ka niya dahil lang doon, nakaligtas ka sa isang relasyong hindi ka kayang panindigan. Ay, gulong-gulo talaga ako. Ate, nasa CR ang kasagutan ng bumabagabag sa'yo ngayon. Gamitin mo na yung pregnancy test para malaman mo kung buntis ka ba talaga o hindi. Saka mo nalang problemahin yung bobong Brent na yon kapag may resulta na. One step at a time. Malalampasan mo rin to. Ilang araw din akong hindi pinatulog ng problema ko, Papa Dudut. Kaya para matapos na ang paghihirap ko ay sinunod ko ang payo ni Emily sa akin. Ginamit ko ang pregnancy test na binili ko na ilang araw na ring nakatago sa CR namin. 2 bagay lang ang pwedeng kalabasan noon, Papa Dudut. Maaring buntis nga ako at yon ang maaring maging rason kung bakit magkakaroon ng lamat ang relasyon namin ni Brent. Dahil hindi niya tanggap ang bata o pwede ring hindi ako buntis at may pagpapatuloy namin ang relasyon namin ng walang problema. Kinabukasan ng umaga, ginamit ko ang pregnancy test dahil yon sa mga nabasa ko online ay mas preferred daw na itest ang unang ihi sa umaga para mas maging accurate ang resulta ng test. Papadudot madali lang ang gumamit ng PT. Gamit ang absorbent tip ng naturang kit ay padadaanan mo ito ng ihi sa loob ng 10 segundo. Pwede ring ipunin ang urine sa isang container saka doon ilulubog ang tip ng test kit. Pagkatapos ng 3 hanggang 5 minuto ay saka lalabas ang resulta nito. Kapag isang linya lang ang lumabas, ibig sabihin noon ay hindi ako buntis. At kapag 2 linya ang nagpakita ay buntis nga ako. Ang 5 minutong paghihintay na ginawa ko noong araw na yon, siguro ang pinakamatagal na 5 minuto ng buhay ko. Labis ang kabang nararamdaman ko dahil kapag napatunayang buntis ako ay magbabago na ang buhay ko. Matapos ang ilang minuto ay kabado kong tinignan ang resulta ng test at hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko nung nakita ko ang resulta. Isang linya lang ang nagpakita. Papadudot nag-research ako kung bakit ako biglang nagkaroon ng sintomas ng pagbubuntis kahit na hindi naman ako buntis. At ang sabi ay psychological daw ito. Nakahinga ako nang nalaman kong hindi pala ako buntis.
Masyado pa akong bata noon para magkaroon ng sariling pamilya at hindi pa ako mentally ready para maging isang ina. Pero sa parehong pagkakataon ay nakaramdam ako ng kaunting lungkot. Siguro'y dahil may parte ng puso ko ang umaasa na hindi rin masama kung sakaling mang magkaroon kami ng anak ni Brent. At least sa parte ko. Nung araw na yon ay isang bagay ang na-realize ko. Matagal na kaming magkarelasyon ni Brent. Marami na kaming pinagdaanan sa buhay pero dahil sa nangyari sa aking pregnancy scare ay napagtanto ko na hindi ba 100% committed sa akin ang boyfriend ko tulad ng inaakala ko. Understandable naman yon dahil may pamilya siyang inaalagaan at tinutulungan. Ayoko rin namang lumabas na inagaw ko si Brent mula sa pamilyang bumuhay at sumuporta sa kanya simula pagkabata niya. Pero pakiramdam ko noon ay parang outsider pa rin ako sa buhay ni Brent. Parang hindi pa ako parte ng priorities niya na kahit magkaroon kami ng anak ay mas magfo-focus pa rin siya sa pamilya niya. Ang kaisipan na yon ay parang tinik na natili sa puso ko sa sumunod na buwan. Nung nagkita kami ni Brent ay ibinalita ko sa kanya ang naging resulta ng pregnancy test. Grabe. Nabusog ako dun ah. Gutom na gutom ah. Hulaan ko, hindi ka na naman kumain ng lunch mo kanina no? Kapilang lunch ko kanina eh. Naghahabol kasi ako ng deadline kaya hindi na ako nakakain ng maayos. Ayan, dapat kasi inaalagaan mo yung sarili mo kapag nagkasakit ka. Madali ka lang palitan ng kumpanya nyo. Yang katawan mo na yan, iisa lang yan. Health over work dapat. Alam ko naman yun. Alam mo, pero hindi mo naman ginagawa. Nakakabawi naman ako eh. Tingnan mo, marami ako nakakain ngayon. Ano, tapos ka na ba? Tara na, para makauwi na tayo. Gusto ko na magpahinga eh. Teka, wala pa yung takeout mo. Ay oo nga pala. Munti ko na makalimutan. Para kanino ba kasi yung takeout mong dessert? Huwag mong sabihing para sa'yo din yun. Hindi, para yun kina nanay. Okay. Antayin na lang natin. Tsaka magpahinga ka muna bago tayo umalis. Baka hindi ka matunawan yan. Sabagay, oo nga. Anong oras na ba? Maaga pa naman, 8:45 pa lang. Sana wala nang traffic pag uwi natin. Brent, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun? Tungkol sa pregnancy test na ginawa ko. Ay oo nga, hindi mo na ako sinabihan tungkol dun ah. Negative ako. Talaga? Nice! Mabuti na lang. Akala ko magiging tatay na ako eh. Ang saya mo naman. Parang ayaw mo talaga magkaanak ah. Hindi naman sa ayaw. Hindi pa kasi pwede ngayon. Alam mo naman na marami pa ako. Oo, alam ko. Priority mo muna ang pamilya mo ngayon. Family first bago ako. Anong family first bago ikaw? Siyempre priority din kita. Talaga ba? Parang hindi ko naman ramdam. Paano hindi mo ramdam? Ikaw nga kasama ko ngayon imbis na pamilya ko, di ba? Pero willing kang ipalaglag yung anak natin kung sakaling buntis ako? Babalik na naman tayo dyan eh. Tapos na nga yan, di ba? Hindi ka buntis. So ano pang problema natin ngayon? Ang problema doon yung ginawa mong choice ang abortion. Brent, anak natin yung pinag-uusapan. Anak na nabuo kasi nagmamahalan tayo. Tapos ang unang lalabas sa bunganga mo, ipalaglag? Anong klaseng solusyon yun? Akala ko ba naiintindihan mo ako? Naiintindihan naman kita. Ayaw mo pang magkaanak kasi marami ka pang dapat gawin. Ako ba? Naiintindihan mo ba ako? Sa totoo lang, hindi. Ano ba talaga gusto mong puntuhin? Na masama akong boyfriend? Na masama akong tao kasi gusto kong ipalaglag yung bata? Sa hindi pa ako ready. Ano magagawa ko? Mas gugustuhin mo ba na maging pabaya akong tatay? Hindi yun ang gusto kong palabasin. Ano? Kasi sa tono ng pananalita mo ngayon, ginagawa mo akong masamang tao eh. Ang sinasabi ko lang, hindi ka pa ganun ka-committed sa akin. Sa tagal ng pinagsamahan nating dalawa, hindi mo pa pala ako kayang panindigan? Anong klaseng pag-iisip yan, Grace? Siyempre, kaya kitang panindigan. Pero kapag buntis ako, hindi mo kaya. Ibang kaso naman kasi yun. Yun nga ang point ko eh. Wala ka pa sa ganong klaseng commitment pero ako, nandun na ako.
Kaya kitang panindigan kahit anong mangyari. O sige, bigay ko na sa'yo yun. Kaya mo akong panindigan hanggang sa huli. Salamat. Pero sana naisip mo rin na magkaiba tayo ng buhay. Hindi mo problema ang pamilya mo kasi kaya nilang suportahan ang sarili nila. Ako, sa akin nakaasa buong pamilya ko. Nasa akin yung pressure na ibalik sa kanila yung mga sakripisyo nila dahil sa pesteng utang na loob na yan. Mahal kita at gusto kong panindigan ka hanggang dulo pero mahal ko rin yung pamilya ko. Sana maintindihan mo yun. Tama na nga. Ayoko nang pag-usapan to. O, saan ka pupunta? Ifa-follow up ko lang yung takeout mo para makauwi na tayo. Simula noong naging aware ako sa totoong lugar ko sa buhay ni Brent, marami na akong napapansin sa relasyon namin. Kung noon ay in love ako sa kanya, noong time na yon bawat galaw niya ay binibigyan ko na ng ibang kahulugan. Noong panahong yon ko lang napansin na wala talaga ako sa priority list ni Brent. Malapit na kaming mag 6 years noon pero nakafocus pa rin siya sa pamilya niya. Wala naman talagang problema para sa akin na gusto niyang makabawi sa pamilya niya, na gusto niyang bigyan ng magandang buhay ang nanay niya. Ang gusto ko lang naman ng panahon na yon, Papa Dudut, ay maging priority rin ako ni Brent. Para kasing left out ako noon. Hindi ko kinakalaban ang pamilya niya dahil alam kong importante sila sa buhay ng boyfriend ko. Nakakalungkot lang na hanggang noon, kahit matagal na kaming magkasintahan ay parang hindi pa pala ako parte ng pamilya niya. Gayong si Brent ay itinuturing ko ng parte ng buhay ko simulat sa pool. Pero kahit na ganoon, Papa Dudut, sa kabila ng ilang hindi pagkakaintindihan namin, ay nakapagpatawaran pa rin naman kami ni Brent. Kahit na ilang beses kaming nag-away at magkasagutan, sa huli ay naaayos pa rin naman namin pansamantala ang problema. Yun nga lang, sa pagtagal ng panahon ay unti-unti ko nang pinagdududahan ang lugar ko sa buhay niya. Para bang nagsimula kaming sabay na maglakad sa isang daan, pero nung makalayo na kami sa paglalakbay namin ay dahan-dahan kaming nagkahiwalay ng landas dahil sa magkaibang direksyon na kami patungo. Kung pakanan ako, siya naman ay pakaliwa. Magkaiba ang goal namin sa buhay ng time na yon, at doon na po nagsimulang lumabo ang relasyon naming dalawa. Yun na yun? 2 oras na pelikula tapos ganun lang yung ending? Ang pangit naman. Hindi mo lang siguro na-gets yung kwento. Pangit lang talaga yung kwento. Naghiwalay din naman sila sa dulo. Sa tingin mo, bakit sila naghiwalay? Di ko alam. Masyado kasing OA yung babae. Ang gusto lang naman nung lalaki i-maintain yung relasyon nila ng asawa niya katulad nung una silang nagkakilala. Pero hindi ganun ang relasyon. Ang pag-iibigan ng dalawang tao, hindi yan stagnant. Nagbabago yan, nag-grow. Kung walang growth ang relasyon ng dalawang tao, yun ang masasabi nating boring. So saan nauwi yung growth na sinasabi mo? Hindi ba sa hiwalayan? Kasi nga, ayaw i-acknowledge ng lalaki yung pagkakamali niya. Ano naman ang mali ng lalaki sa pelikula? Wala naman ah. Siya pa nga yung niloko eh. Hindi mo nga talaga naintindihan yung pinanood mo, no? O sige, explain mo sa akin para maintindihan ko. Ganito kasi ang pagkakaintindi ko sa pinanood natin. Yung lalaki na stuck na lang sa idea na okay na siya dahil may asawa na siya. Doon na siya namuhay sa pantasya na napaka-magical ng love story nila. Hindi niya na-realize na sa present time, sanga-sanga na palang problemang pinagdadaanan nilang mag-asawa. Alam mo ba kung bakit? Kasi wala nang bago sa pagsasama nila. Kung anong meron silang dalawa simula nung maging sila hanggang sa naging mag-asawa sila, okay na yung lalaki ron. Samantalang yung babae, gusto niya ng pagbabago. Gusto niyang sumabay sa pag-evolve ng relasyon nila. Sa relasyon kasi, kailangan mo talagang sabayan yung agos niyan eh. Hindi porkit ang tagal niyo na, kampante ka na lang. Nagkataon na yung babae, gusto niyang i-upgrade yung pagsasama nilang mag-asawa dahil sa mga nagdaang taon, walang nagbago sa relasyon nila. Madalas kasi may mga asawa na napaka-insensitive sa nararamdaman ng asawa nila. Oh, relax ka lang. Affected ka naman masyado sa pinanood natin. Pelikula lang yun. Hindi yun pelikula lang.
Kasi nakaka-relate ako dun sa pinagdaanan ng babaeng asawa. Anong ibig mo sabihin? Nakatulad ako nung lalaki? Ganun ba ako? Grace, sumagot ka. Ganun ba ako? Oo, katulad ka nung lalaki sa pelikula. Ba't mo naman ako tinutulad sa lalaki dun sa pelikula? Ito mismo, the fact na hindi ka aware na may problema na rito sa relasyon natin, kaya katulad ka mismo nung lalaki. Wala naman tayong problema. Akala mo lang wala kasi hindi mo nakikita yung problema. Pero meron, Brent. May problema sa relasyon natin. O sige, ano yung problema? Sabihin mo sa akin. Saan ba patungo tong relasyon natin? Anong saan patungo? Kailangan pa bang sagutin yan? Malamang. Hindi pa ba obvious kung saan? Sa estado natin ngayon? Hindi. Hindi talaga obvious. Alam mo kung bakit? Kasi pakiramdam ko, para lang akong display sa buhay mo. Ako yung girlfriend for the sake na may masabi ka lang na girlfriend. Pinupuntahan mo ako kung kailan convenient sa'yo. Nagde-date tayo kung kailan hindi ka busy. Tsaka lang ako nabibigyan ng pansin kapag wala ng problema sa pamilya mo. Ano pa talaga ako? Tambayan mo kapag wala ka ng magawa? Alam mong busy akong tao. Yun na nga eh. Laging una sa listahan mo ang trabaho mo. Kasi kailangan mong pumayod para sa pamilya mo na pangalawa sa buhay mo. Paano naman ako? Lagi na lang akong pangatlo? Darating din naman tayo dyan sa gusto mo eh. Kapag naibigay ko na yung pangarap kong buhay para sa pamilya ko, ikaw na yung magiging priority ko. Hanggang kailan ako maghihintay? Kung kailan ubus na ako? Kung kailan wala nang natitirang pang-unawa sa isip ko? Kung kailan wala na yung pagmamahal ko sa'yo? Bakit ka ba kasi nagmamadali? Hindi ba pwedeng magstay lang muna tayo kung nasan tayo ngayon? Mga bata pa tayo. Wala ka bang pangarap na gusto mong abutin? Hindi lang sa pag-ibig umiikot ang mundo, Grace. Saan na napunta yung pangako natin na sabay nating tutuparin yung mga pangarap natin? Ano to? Kanya-kanya na lang? Ano ba naman yan? Hindi yun yung gusto kong sabihin. Pero yun ang pinaparamdam mo sa akin eh. Brent, gusto ko ng assurance. Gusto ko lang naman na iparamdam mo sa akin na may future na nag-aabang para sa ating dalawa. Yun lang naman yung kailangan ko eh. Ewan ko sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo makuha-kuha yung pinagdadaanan ko ngayon. Sobrang gulo pa ng utak ko. Ang dami kong iniisip sa buhay para idagdag pa yan sa mga problema ko. Alam mo, gumagawa ka lang ng sarili mong problema sa totoo lang. Okay naman tayo eh. So bakit kailangan mo pang guluhin yung relasyon natin? Oh my gosh, Brent! Wag mo akong i-oh my gosh dyan. Mag-aaya ka manood ng pelikula tapos biglang magagalit ka ng ganito. Bahala ka dyan. Uuwi na ako. Eh di umuwi ka! Ganyan ka naman lagi eh. Nakakapagod na! Ako rin pagod na. Pagod na ako, Grace. Sobrang nakaka-frustrate, Papa Dudut, dahil para bang hindi narinig ni Brent ang mga hinaing ko noong panahong yon. Pinipilit niyang walang problema sa relasyon namin at masyado ko raw ino-overanalyze ang mga nangyayari sa buhay namin. Nagbibingi-bingihan siya sa mga idinadaing ko sa kanya. Hindi niya nakikita na napag-iiwanan na niya ako bilang girlfriend at wala man lang siyang ginawa tungkol doon. Kahit na ilang beses ko na siyang sinabihan tungkol sa mga nararamdaman ko. Pakiramdam ko noon ay para kaming nagkatagpo sa isang intersection na kalaunan ay magkakahiwalay din ng landas dahil sa magkabilang direksyon na patungo ang mga buhay namin. Sa halip na magkasama kami sa paglalakbay ay kanya-kanya na kami ng landas na tinatahak. Hindi nga naglaon, ang dating mainit na relasyon namin ay unti-unting nanlamig. Nagkapatong-patong na ang mga misunderstanding sa pagitan namin hanggang sa lagi na lang kaming nag-aaway. Dumating nga noon sa puntong hinamon ko siya ng hiwalayan at sobrang nadurog ang puso ko noong pumayag siyang magpahinga na lang muna kami mula sa isa't isa. Sa pagpayag pa lamang ni Brent na mag-cool off kami ay pinatunayan lamang niya na hindi talaga ako kasama sa mga priority niya. Nasaktan ako na hindi man lang niya pinag-isipan ang desisyon niya. Pumayag siya kaagad na magpahinga muna kami mula sa isa't isa nang hindi man lang kinoconsider kung ano ang mararamdaman ko.
Pinanindigan ko ang hamong ginawa ko sa kanya ng ilang linggo hanggang sa hindi ko rin siya natiis. Mahal ko siya, mahal na mahal ko siya ng sobra para sa sarili ko, kaya sa huli ayaw ko rin ang lumapit sa kanya para ibalik na ang relasyon namin. Pero nagulat na lamang ako nung ayaw na ni Brent na bumalik kami sa dati, Papa Dudut. Sising-sisi ako noon na nakipag-cool off ako kay Brent. Akala ko ay magpapahinga lamang kami mula sa isa't isa, pero hindi ko inaasahan na tutuldukan na pala niya ang 6 na taon na pinagsamahan namin. Ginawa ko ang lahat para lamang magkabalikan kami. Nangako ako sa kanya na hindi ko na siya pe-pressurein pagdating sa pagpili sa akin. Sinabi ko rin sa kanya na willing na akong maging third priority niya at kahit unahin na niya ang pamilya niya. Pero sa huli hindi na talaga ako binalikan pa ni Brent. Ang sabi niya ay mabuti na raw na tapusin na lang namin ang relasyon namin dahil noong nagdaang taon daw bago kami mag-cool off ay nasasakal na raw siya sa pagiging demanding ko. Nakabubuti raw na maghiwalay na kami para magkaroon na rin daw ako ng peace of mind. Tama rin siguro ang ginawa niya nung time na yon. Dahil mahirap naman talagang ibalik ang isang relasyon kung ganun pa rin ang tingin namin sa isa't isa. Sobrang sakit lang para sa akin na mabilis natapos ang pag-ibig na inakala ko noon ay dadalhin ko hanggang sa pagtanda ko. Ilang buwan kong dinanas ang sakit ng hiwalayan namin ni Brent. At kahit papaano'y totoo ang kasabihang time heals. Dahil natuto rin naman akong mamuhay nang wala si Brent sa tabi ko. Matagal bago ko nakuha ang katahimikan yon, pero dumating din ang araw na natanggap ko rin ang katotohanang ang first love ko ay hindi ang magiging final love ko. Pagkatapos maghilom ng puso ko ay saka naman sunod na pumasok sa buhay ko si Roan. Na katulad ng nauna kong kwento sa inyo ay hindi rin naging maganda ang ending. Mabilis na dumaan ang mga taon. Nagkaroon ako ng sakit at yun na ang naging dahilan kung bakit muli kaming nagkita ni Brent noong 2021. Brent! Hello! Grace, Kanina ka pa ba? hindi, kararating ko lang din. Salamat pumayag ka na makipagkita sa akin ha. Oo naman, walang problema. Maupo ka. Salamat. Nagulat nga ako na bigla ka nag-message sa akin eh. Akala ko nakalimutan mo na ako. Hindi ah. Paano kita makakalimutan eh? Ikaw ang first boyfriend ko. Mabuti naman kung ganon. Hindi rin kita nakalimutan eh. Hindi naman ba kita naabala? Hindi ka abala. Wala akong pasok ngayon, tsaka wala naman akong ginagawa sa bahay. Kaya libre ang oras ko. Mabuti naman may time ka na ngayon. Wala na kasi ako masyadong pinagkakaabalahan eh. Kumusta ka na pala? Laki ng ipinagbago mo ha. Mabuti naman ako ngayon. Marami akong pinagdaanan the past few months pero sa awa ng Diyos, nalampasan ko naman lahat ng problemang dumating sa akin. Muntik na nga akong mamatay eh. Bakit? Anong nangyari? Ay nako, mamaya na natin pag-usapan yon. Ikaw, kumusta ka na? Okay naman ako. Okay na okay. Nakabili na nga pala ako ng bahay at lupa para sa nanay ko. Maliit lang pero at least natupad ko yung pangako ko sa kanya. Talaga? Congrats ha! May kanya-kanya na ring buhay yung mga kapatid ko. Puro professional na sila. Mas mataas na nga yung sahod nila kaysa sa akin eh. At least, sulit yung pagod mo noon, di ba? Oo, ang sarap sa pakiramdam. Worth it naman lahat ng sakripisyo ko noon. Tapos na yung trabaho ko sa pamilya ko kaya ngayon, nakakapag-focus na ako sa sarili ko. Halata nga, sobrang blooming mo ngayon eh. Talaga ba? Oo, ibang-iba na yung aura mo ngayon compared noon. Nung dati, ramdam na ramdam ko yung bigat na pinapasan mo eh. Wala ka sa focus, ang dami mong ginagawa. Hindi mo alam kung ano bang uunahin mo. Ngayon, kitang-kita na sa mukha mo yung payapang buhay. Sobrang fulfilling lang kasi na nagawa ko na yung mga plano ko sa buhay dati. May maayos akong trabaho, kaya ko nang buhayin ang sarili ko. Marami na akong time para naman pasayahin yung buhay ko. Nakakahinga at nakakatulog na ako na maayos ngayon kasi
Alam kong safe at stable na ang buhay ng pamilya ko. Natutuwa naman ako para sa'yo. Deserve mo lahat ng blessings na meron ka ngayon kasi alam kong pinaghirapan mo lahat yon. Congrats ulit ha. Salamat. Ako naman, natutuwa ako na nagkita ulit tayo ngayon. Alam mo, paminsan-minsan, napapanaginipan pa rin kita. Ay talaga ba? Bakit naman? Hindi ko alam, siguro dahil simula nun hanggang ngayon, hindi ka pa rin nawawala sa isip ko. Ikaw yung isang bagay na pinagsisisihan ko eh. Ikaw yung pangarap ko na hindi natupad. Ganun talaga ang buhay. Hindi lahat makukuha natin. May mga sakripisyo tayong kailangan gawin para sa mga bagay na mas importante. Ay, nakakalungkot. Pero sasamantalahin ko na tong pagkakataon na to. Matanong ko lang, may kinakasama ka na ba ngayon? Ako? Wala. Single ako ngayon at plano kong maging single hanggang sa ready na ako magmahal ulit. Ah, ganun ba? Eh ikaw, kumusta naman ang love life mo? Wala akong girlfriend ngayon. Ikaw yung pinakahuling naging girlfriend ko. Ah, totoo ba? Never ka nang nagka-girlfriend ulit? Di ba nga busy ako noon? Hindi nga kita napanindigan dati. Kaya wala ring rason na maghanap ako ng iba na hindi ko rin naman ulit mapaninindigan. Grabe, iba talaga ang dedication mo para sa pamilya mo, no? Ikaw mismo ang witness dun. Pero maiba tayo. Bakit mo pala naisipang makipagkita sa akin? Tungkol nga pala dyan, may kailangan lang akong sabihin sa'yo. Ano yun? Nabanggit ko kanina na muntik na ako mamatay, di ba? Nagkasakit ako at this year lang, nalaman ko na may HIV ako. May HIV ka? Oo, at ang advice sa akin ng doktor ko, sabihan kayong mga naging boyfriend ko. Para na rin makasiguro na wala kayong sakit kasi baka may chance na nahawahan ko kayo. Pero imposible yun. Ako yung first mo, di ba? So malamang wala ka pang sakit nung tayo pa. Imposible rin namang ako yung nakahawa sa'yo kasi kahit kailan hindi ko nagawang mag-cheat sa'yo. Mas maganda yung magpa-test ka na lang din para masigurado tayo. O sige, kung yun ang ikapapanatag ng loob mo, magpapatest ako. Salamat ha. Pero okay ka na ba ngayon? Wala nang problema sa kalusugan mo? Wala na. Magaling na ako sa ibang sakit. Itong HIV, hindi na matatanggal to sa sistema ko. Pero may treatment plan akong sinusunod para masuppress yung virus at saka para mapalakas yung immune system ko. Mabuti naman. Alagaan mo sarili mo, Grace. Ikaw mismo nagsabi sa akin noon na health is wealth. Oo, alam ko. Kaso minsan, may mga bagay talaga na hindi natin inaasahang mangyari. Katulad nga ngayon, sino ba na mag-aakalang magkikita tayo ulit, 'di ba? Kaya nga eh. Yun lang naman ang gusto kong sabihin sa'yo. Gusto lang kitang i-inform. Huwag kang mag-alala. Magpapatest ako agad para sa'yo. Salamat. Papadudot negative ang naging resulta ng HIV test na ginawa ni Brent. Negative din si Roan at Toto, ang ibig sabihin lang noon kung hindi ko nakuha sa tatlo ang sakit ko ay malamang kay Patrick ako nahawa at hindi ako ang nakahawa sa kanya. Nang mga panahong yon ay naisip ko na baka yung sakit ko na ang naging balik sa akin ng mundo dahil sa ginawa kong panloloko kay Patrick. Nakarma ako dahil pinaglaruan ko ang puso ng isang tao. Kahit ganon ay tinulungan ko pa rin si Patrick sa naging pagharap niya sa kanyang sakit. Naging sandalan namin ang isa't isa para bumangon ulit. Dumaan ang mga taon at nagpatuloy ako sa araw-araw na gamutan ko hanggang sa parang wala na akong sakit. Nakabalik din ako sa sarili kong timbang. Naging normal na ulit ang buhay ko noon at kapag makikita ako ng mga tao ay hindi nila akalain na meron akong dinadalang sakit. Sa ngayon ay undetectable na ang virus sa katawan ko. Ang ibig sabihin noon ay maliit na lang ang chance na makahawa ako ng ibang tao. Ang kailangan ko na lang gawin ay i-maintain ang pag-inom ng gamot sa pang-araw-araw. Masaya na ako noon, papadudot, na nagbalik na sa normal ang buhay ko.
Pero isang bagay ang hindi ko inaasahan sa nagdaang taon. Pagkatapos ng pagkikita namin ni Brent ay muli kaming nakabuo ng koneksyon. Nagsimula kami ulit sa pagiging magkaibigan at surprisingly kahit may HIV ako ay hindi naging hadlang yon para magpakita ulit sa akin si Brent ng motibo. Sinubukan niya akong ligawan ulit sa pangakong ako na ang magiging number 1 priority niya sa buhay niya. Sinagot ko siya papadudot at ang unexpected comeback ng love story namin ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Grace, salamat na binigyan mo ako ng second chance. Lahat naman tayo may karapatan para sa second chance eh. Isa pa, yun nangyari sa atin noon at yung naging rason mo noon kung bakit tayo nagkahiwalay. Naiintindihan ko na ngayon. Masyado pa tayong bata noon kaya sobrang emotional pa ako. Siguro natakot lang din ako na mapag-iwanan. Actually, marami ka namang punto nun eh. Hindi mo deserve yung ginawa ko sa'yo. Tinake for granted kita kasi alam kong lagi ka lang nandyan sa tabi ko. Na hindi mo ako iiwan. Hindi ko nabalanse yung mga prioridad ko sa buhay. At lalong hindi ko na-consider yung nararamdaman mo ng mga panahon na yon. Kaya kahit huli na, humihingi pa rin ako ng tawad sa'yo. Pareho namang may point yung pinaglalaban natin dati. Siguro hindi pa talaga natin time noon. Pero tingnan mo, maayos naman yung kinalabasan natin ngayon, 'di ba? Mabuti na lang talaga. Ako nga yung dapat na magpasalamat sa iyo eh. Kasi kahit alam mong may dinadala akong sakit na nakakahawa, hindi naging hadlang yon para piliin mo ulit ako. Hindi naman ako natatakot sa sakit mo eh. Mas natatakot ako na mawala uli yung chance na maibalik kita sa buhay ko. Nakakatawa nga eh kasi noong mga nakaraang taon, ilang beses ako nagtangka na i-message ka. Talaga? Bakit hindi mo tinuloy? Nahihiya ako sa'yo eh. Ako yung nakipaghiwalay. Ako yung sumira sa relasyon natin. Naisip ko na parang wala na akong karapatan ulit na magpakita sa buhay mo. Kaya sobrang tuwang-tuwa ako nung nag-message ka sa akin. Kung may magandang bagay man na nagawa yung sakit ko, yun yung nag-cruise ulit yung landas nating dalawa. Ako rin, natuwa rin ako nagkita tayo ulit. Pangako ko sa'yo, hindi na mauulit yung nangyari noon. Ibibigay ko na sa'yo yung commitment na kailangan mo. Kasi wala na akong ibang hangad ngayon sa buhay ko kundi ikaw na lang, Grace. Sigurado ka ba dyan? Oo, siguradong sigurado ako. Bakit? May pag-aalinlangan ka pa rin ba hanggang ngayon? Wala naman, pero handa ka ba talagang piliin tong buhay na to kasama ako? Grace, ikaw yung pinili ko. At hindi ko nasasayangin tong pangalawang pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Kahit na ayokong magbuntis? Ayaw mong magbuntis? Bakit? Brent, may HIV ako. At kapag nabuntis ako, may chance na makuha ng bata yung sakit ko. Ayokong magsilang ng isang batang hindi pa man pinapanganak may sakit na. Ayokong bigyan ng miserableng buhay ang magiging anak ko. Pero okay ka naman na, di ba? Sabi mo, undetectable ka na. Hindi ka na makakahawa. Oo, hindi na ako makakahawa sa'yo. Pero yung batang mabubuo sa sinapupunan ko, kahit may treatment pa ako may chance pa rin na makuha yun ng bata. Ayokong i-risk yun, Brent. Naiintindihan ko. Okay lang sa akin yun, Grace. Talaga? Oo, okay lang talaga. May ibang paraan pa naman para magkaroon tayo ng anak eh. Pwede tayo mag-ampon. Ang mahalaga lang para sa akin ngayon, ikaw. At kung ayaw mo magkaanak dahil sa sakit mo, igagalang ko yun. Igagalang ko yung desisyon mong yun. Walang magbabago. Pareho pa rin ang pagtingin ko sa'yo. Maraming salamat, Brent. Kailangan nating magsakripisyo para sa mahal natin, di ba? Katulad ng sinabi ko, ikaw na ang priority ko ngayon. At tutuparin ko yun hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Salamat at naiintindihan mo ako.
At yun na nga po ang naging kapalaran namin ni Brent, Papa Dudut. Sa kabila ng kawalan ko ng kagustuhang magkaroon ng anak ay tinanggap ito ni Brent. Simula noong nagkasakit ako ay marami nang nagbago sa buhay ko at lahat ng ito ay puro positibo. Nagkabalikan kami ni Brent para sa pangalawang pagkakataon ay maitama namin ang mga pagkakamali namin noon. Sa kabilang banda ay may sarili ng pamilya si Toto ngayon. Si Patrick naman ay undetectable na rin ang HIV sa dugo niya at tahimik nang namumuhay sa Bacolod. Dahil maagang nalaman ang sakit nito ay naiwasan niya ang mga malubhang sakit na pwedeng dumapo sa kanya. Hindi na siya natuloy sa pag-iibang bansa at mas pinili na lamang niyang samahan ang mga magulang niya. Sa kasamaang palad, si Roan ang nagkaroon ng masamang kapalaran sa taong ito. Atake raw sa puso ang kinamatay niya. Pero nitong nakaraang buwan lang ay isang sekreto ang nalaman ko. Hindi lang atake sa puso ang kinamatay ni Roan. Ibinalita sa akin ng ex niyang si Margie na nagkaroon muna ng pneumonia si Roan dahil meron palang HIV ito. Nauwi ito sa heart attack na siyang kinamatay niya, Papa Dudut. Ang kwento sa akin ni Margie, isang kaibigan umano ni Roan ang nakausap niya tungkol sa totoong sakit nito. Nalaman nilang may HIV si Roan noong nakasabay nito ang kaibigan ni Margie sa pagkuha ng gamot sa center. Simula noon ay itinigil na ni Roan ang pag-inom ng gamot niya dahil wala naman na raw siyang nararamdamang sakit hanggang sa bigla na lamang siyang nagka-pneumonia. Kung paano siya nakakuha ng HIV, isang malaking palaisipan pa rin yon sa amin hanggang sa ngayon. All those years, naniniwala ako na si Patrick ang nakahawa sa akin. Pero ang totoo ay kay Roan pala nang galing ang lahat. Mas lalo akong na-guilty nung na-realize kong ako ang nakahawa kay Patrick, Papa Dudut. Magsilbi sana itong leksyon sa lahat kung gaano kaimportante ang HIV testing. Importante rin na maabisuhan natin ang mga partners natin kung meron mang sakit dahil hindi biro ang makahawa ng tao. Kung noon ay takot akong malaman ng ibang tao na may HIV ako, ngayon ay hindi ko na ito kinakahiya. Bilang isang HIV advocate, gusto kong maging inspirasyon at ehemplo sa mga tao. Gusto kong gawin nila akong instrumento para ipagpatuloy ang laban nila sa naturang sakit. Gusto kong gamitin ang kaalaman ko sa sakit na ito para magbigay ng liwanag at kaalaman sa mga kapwa ko Pilipino. Kaya sana kahit papaano ay marami kayong natutunan sa naging kwento ko. Dito na po nagtatapos ang sulat ko. Buong puso akong nagpapasalamat sa inyo, Papa Dudut. Pati na rin sa Barangay Love Stories, lalong-lalo na sa Barangay LS 97.1. Pagpalaing kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Grace. Totoo na ang nakaraan ay mahirap ng balikan, pero ang ating kinabukasan ay hawak-hawak pa rin ng ating mga palad. Nasa sa atin na lamang kung paano natin gagamitin ang nakaraan na ito para buuin ang bagong buhay na pinapangarap natin para sa ating hinaharap. Mga kabarangay, sana'y marami kayong napulot na aral sa kwento ni Grace. Sa talaan po ng DOH, 55 na kaso ng HIV ang nadedetect araw-araw dito sa Pilipinas. Kaya sana'y sundin natin ang request ng ating sender na maging safe at magpa-test dahil sa prevention is better than cure, lalo na sa sakit na wala pang lunas. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.